せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと言葉にすれば消えちゃう関係なら言葉を消せばいいやって思ってた恐れてただけどあれなんか違うかも千人の道も一歩から石のように硬いそんな石で塵も積もれば山となでしこ死ぬ気でいや死ぬ気でふわふわりふわふわるあなたが名前を呼ぶそれだけで宙へ浮かぶふわふわるふわふわりあなたが笑っているそれだけで笑顔になる神様ありがとう運命のいたずらでも巡り会えたことが幸せなのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとそうそんなんじゃやだねそんなんじゃまだ私のこと見ててねずっとずっとHi guys, so pasensya na dun sa intro namin. So ginamit namin yun para mapasigla yung discussion natin and mapaganda yung circulation. So alam natin na ang topic nito ay malalim at komprehensibo na kinakailangan ng mas maraming atensyon at pag-aaral. So ayun. So, pasensya na guys, dun sa background ko, kulay puti na naman. Tapos, parang kukunin na naman ako ni God. Kung wala ka nang mai I am Alfred J. Esqueta and I am the leader of Democracy Group. So, I am the introduction. So, yun. Para matutunan natin ang topic ngayon na demokrasya ay kailangan natin isa-isahin ito. Kaya ang una ay ano nga bang ibig sabihin ng demokrasya? Ano nga bang unang naisip natin kapag naririnig natin ang salitang demokrasya? Ang una ba nating naisip ay kapayapaan, pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, o ibon? So, bilang panimula, sisimulan natin talakayin yung dalawang quotation na binigay namin sa PPT. Yung una kay Abraham Lincoln, pangalawa yung kay Cicero. So, unahin natin yung kay Abraham Lincoln. Yung kay Abraham Lincoln, ang sinabi niya, the government of the people, by the people, for the people. So, ang ibig sabihin nun sa Tagalog, ang gobyerno ay para sa publiko, binubuo ng publiko at ginawa para sa publiko. So, therefore, ang publiko ang may control sa gobyerno. Ang gobyerno naman ay binubuo ng publiko. So, paano yung nangyari? So, kung titignan natin sa mas malalim na aspekto, makikita natin yung democracy doon o demokrasya. Paano nangyari yun? Ang pag nagkaroon ng demokrasya sorry,
pag nagkaroon ng demokrasya ang isang bansa na bibigyan ng karapatan at kalayaan na bumoto ang mga tao at pumili ng mga tamang leader o opisyal na kanilang iluluklok para i-represent sila at mabuo yung gobyerno. So, doon pala makikita natin na ang exercise ng democracy sa government ay napakalagang bagay. Kumbaga, both public and government is benefiting from democracy. So, yun. So, ang next naman yung kay Cicero. Sabi niya, ang sinabi ni Cicero dun sa book niya na De Legibus, yung Latin word na Salus Populi Suprema Lex, or in English, the welfare of the people is the supreme law. In Tagalog, ang kapakanan ng tao ang pinakamataas na batas. So, kung titignan natin sa mas malalim na aspekto, papasok pa rin doon yung democracy kasi katulad nga nung sa point of view kay Lincoln na ang kapakanan din ng tao ang pinaka mataas na mitiin. Kumbaga, yun din yung bumubuo sa government. So therefore, parang ganun din yung gustong iparating ni Cicero na kung hindi dahil sa kapakanan or dun sa welfare of the people or mismo dun sa democracy ay hindi magkakaroon ng pinakamataas na batas na sumasaklolo or tumutugon dun sa mga tao. Magandang araw, ako si Ivan Roy D. Asya at kasama si Pauline Beganilum ay tatalakayin namin sa inyo ang definisyon at etymology ng democracy. Ngayon ay pag-uusapan natin ang democracy. Ano nga ba ang democracy at saan ito nagmula? Ang salitang democracy ay nanggaling sa Greek term na demokratia na ang ibig sabihin ay popular government. Ito ay kombinasyon ng dalawang salita na demos, ang ibig sabihin ay common people, at kratos na ang ibig sabihin ay rule or strength, na kapag pinagsama ay rule of the common people. Si Cleisthenes ay isang Athenian leader na kinikilala bilang founder at father of democracy dahil siya ang nagpakilala ng democracy sa mundo. Ano nga ba ang democracy? Ang democracy ay isang uri ng gobyerno na kung saan ang kapangyarihan ay nasa mamamayan ng isang bansa. Na madaling salita, ang mamamayan ng isang bansa ang magluluklok o pipili ng mga leader na mamamahala. Pero sa paanong paraan ba tayo makakapamili? Ang paraang ito ay tinatawag na eleksyon. Ang eleksyon ay napakahalagang bagay o gawain sa isang demokratikong bansa. Sa pamamagitan ng eleksyon ay mabibigyan tayo ng pagkakataong marinig at mabigyan ng boses ang ating mga paniniwala at saloobin. Ang demokrasya ay mayroong dalawang uri. Ito ang direct at indirect democracy. Sa direct democracy, ang mamamayan ay may kapangyarihan upang mamahala at magpatupad ng iba't ibang polisiya para sa kanilang bansa. Ngunit hindi na ginagawa ang gantong uri ng demokrasya. Sa indirect democracy naman, o tinatawag ding representative democracy, dito ay tayo ang mag-e-elect ng mga tao o representative upang sila ang gumawa at magpatupad ng mga iba't ibang polisiya at mamahala ng ating bansa. Meron pang iba't ibang klase ang representative democracy. Ito ay ang electoral democracy, dominant party system, parliamentary democracy, presidential democracy, demarchy, non-partisan democracy, authoritarian democracy. Yun lang, salamat! I am Pauline Beganilum, MAPS 35. Ang sakop po ng topic ay Technicalities of Democracy and Democracy in the Philippines.
Ang kasama ko po ay si Ivan Asha. Sa mga uring meron ang democracy o demokrasya sa wikang Filipino, ito rin daw ay may iba't ibang klasifikasyon. Halimbawa, sa wikang Ingles, ito ay may 2,334 na pang-uri o adjective. Ang democracy ay tinutugma. Halimbawa, atomic democracy, collective democracy. Nakatutulong ang technicality hindi lamang sa pagbibigay ng kahulugan o definition, kundi sa bawat grupo na gumagamit nito at sa kanilang paraan. Alam natin na ang demokrasya ay isang uri ng pamumuno na ang kapangyarihan ay nakasentro sa taong bayan. Pag pinagsama natin ang adjective na ito ay makakabuo tayo ng isa pang kahulugan. Halimbawa, collective democracy. Ang collective democracy ay binibigyang definisyon na binibigyan ng partisipasyon ang elected at electors. Layunin din ng technicality na ito na masakop lamang ang aming tinatalakay tungkol sa demokrasya. Ang demokrasya sa Pilipinas noong taong 1935 bilang pangakyaw, ang Philippine Commonwealth ay sumailalim sa demokrasyang konstitusyon pagkatapos ng bicameral na sistema ng Estados Unidos. Noong taong Setyembre 21, 1972, si Ferdinand Marcos ay nag-anunsyo na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng martial law o military control. Noong panahon na din na iyon ay naging maingay si Benigno Sr. Aquino at dahil dito ay may sabi-sabing kaya siya pinatay dahil sa impluwensya niya sa mga tao. Pumalit sa kanya ang kanyang asawa na si Cory Aquino at inilalabang ibalik na ang demokrasya sa Pilipinas. February 25, 1986, nangyari ang EDSA People Power Revolution kung saan ito daw ay sumisimbolo na bumalik na ang demokrasya at nagwagi laban sa martial law. Noong panahon na din na iyon ay tumalikod ang ating mga sundalo sa command ni Marcos at pumalit saludo sa demokrasya. Magpasa hanggang ngayon ay umiiral ang demokrasya sa Pilipinas. So, hello po. Ako po si Elcira Joy Maolion. So, yung napunta pong topic sa akin is about democracy, the modern democracy. Doon po ay natakal ko yung about sa suffrage to all white males. Sumunod po is the women's suffrage. Tapos yung last po is the universal suffrage. So, yung last po is democracy as an ideology. So, bali po yung kapartner ko po dito. Ang kasama ko po dito ay si Mika Baybay. So, nung modern democracy, United States became an independent nation wherein a national representative government was established. In early 19th century, United States extended suffrage to all white males kung saan ito po ay isang form of voting rights in which all adult male citizens in a political systems are allowed to vote regardless of income, religion, or any other qualifications. Dahil po sa pagkakaroon ng parang bias kung saan lalaki lang po yung pinapaboto nila, nagsama-sama po ang mga kababaihan upang ilaban yung karapatan nila sa pagboto. So, nagkaroon po sila ng pisikalan sa mga polis and na-achieve naman po siya. So, throughout the 20th century, the remaining barriers to suffrage, including the discrimination based on gender and ethnicity, were finally removed in Western nations. Na-achieve yung universal suffrage kung saan pantay-pantay na po lahat is nakakaboto na. Regardless sa kung sa anong relihiyon, ano pang income niyan or property or any other qualification is pwede nang bumoto. Democracy as an ideology represents the notion that the people in their majority will decide all group issues of action by voting. Ako po si Mika Baybay at ang tatalakayin ko ngayon ay History of Democracy. Kasama kong tatalakay dito si Elcira Joy V. Maolion.
po si Mika Baybay at ang i-discuss ko po ngayon ay ang history ng democracy. Simulan ko po sa antiquity o ang ancient times. Several direct democracies emerged, most notably Athens and the Roman Republic. So, nagsimula magkaroon ng democracy sa Athens at Rome. Civilized democracy was born in Athens and Rome at roughly the same time. Both were direct democracy. So, nagsimula na nga siyang magkaroon ng democracy. Pero ang kind ng democracy nila ay direct democracy o parang diretsahan silang boboto. Pero ang mga boboto lang ay mga males na 20 pataas. Wala na silang representative na ginagamit. Parang mga approximately 500 BC nagkaroon ng democracy sa kanila. The direct democracy of the Roman Republic lasted for most of the Republic, though it gradually weakened through this period due largely to the rising power of the Senate, an appointed body that officially served an advisory role. Nagtagal naman yung democracy sa Roman Republic, pero hindi siya ganun katagal kasi parang time goes by, nag-fade din siya, parang kasi gawa nung Senate. Yung Senate, yun yung ina-appoint ng king para maging tagapayo, ganun. So, sa Middle Ages naman. Middle Ages, Western Europe became fractured into a patchwork of small kingdoms, which grew larger and more politically organized over the ensuing centuries. Ito naman sa Western Europe daw ay parang yung Western Europe ay nahati-hati sa iba't ibang kingdom. Parliamentaries, ulitin ko, sa English Civil War, ang naglalaban doon ay mga parliamentarists at mga royalists. Yun nga yung mga monarchs at mga tao. Tapos sa Commonwealth naman, dahil nanalo yung parliamentarists, nagkaroon ng Commonwealth. Ito yung type ng parang siya, naging republic yung country.